Dalawang isip na umamin kay Cherry. Napansin na rin ang pamilya ko na hindi na kami masyadong nagkikita at nag-uusap pa ni Cherry. Isang araw habang nanonood ako ng TV kasama ang nanay ko ay tinanong niya ako tungkol sa bagay niya. Magkaway ba kayo ni Cherry? Tanong ni nanay sa akin. Hindi po, bakit yun naman po yung naisip? Tanong ko rin. Hindi ko na kasi kayo nakikita nag-uusap na magkaibigan. Hindi ka na nagpupunta sa kanila at ganoon din si Cherry dito. Turan pa ni nanay. Busy lang po kasi kami sa kanya-kanya naming trabaho. Saka may boyfriend na po si Cherry. Pinagbawalan siya ng boyfriend niya na makipagkita palagi sa akin. Malungkot kong wika. Aba, grabe naman pala ang boyfriend na yun ni Cherry. Hindi ba niya alam na bago pa niya makilala si Cherry, magkaibigan na kayong dalawa? Masyado naman siyang malisyoso. May best friend lang naman kayo ni Cherry. Dapat may kiniyan na yun. May halong inis na wika pa ni nanay. Hayaan niyo na lang po. Bilang lalaki rin ako, kahit pa paano naiintindihan ko ang boyfriend ni Cherry. Iniiwasan lang siguro niya na magselos. At baka pagsimulan pa yun ang away nila. Paliwanag ko. Ewan ko lang, hindi ko gusto ang parang ng pag-iisip ng boyfriend na yun ni Cherry. Galing Santa Rosa? Pinantrabalan dyan eh. Kapag-traffic ka nila eh. Kagaya po. Hindi nakabalan dyan. Nakakaayos ko. Ano ka maayos? Kaya, ano eh. Marco, Baka may nagbalandra na. Maayos yun nila. Hindi ako lasing kagabi. Alam niyo naman ang mga tano dito eh. Yung mga daan dyan eh. Na bata pa lamang ay magkaibigan na kami dalawa. Lagyan ako na dyan o. Ako kasi kung magkakaroon ako ng girlfriend na merong Kasi kaibigan nagkakwato ko lalaki, na sa kasa, nilabasan ng may mga taga-elemental Wala na kasi nakabakati kasi Yung mga taga-elemental eh, pumunta dyan, elemental na kasa kasi may pasta dyan. Kaya dami sasakyan. at paniniwala sa mga tagay-tagay. Damay dito. Isang araw ay nagulat ako na pumunta sa bahay si Cherry. Punta ito ang barangay sa Kasi kami, hindi nagkikita sa kapatid ng time na yun. Kaya talagang nagulat ako kapatuloy. Kahit nakangiti si Cherry, nakita ko na malungkot siya sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Matagal ba naman namin magkaibigan na imposibleng hindi ko alam kung totoo siyang masaya o hindi. Sinabi ni Cherry na baka pwede mag-usap kami sa kwarto ko para merong privacy. Naniro ko pa siya na baka magalit ang boyfriend niya kasi nakikipag-usap siya sa akin pero tinawanan lamang niya ako. Pagpasok namin sa kwarto ko ay nagulat ako nang biglang umiyak si Cherry. Itatakaban ako ay inayaan ko munang nailabas niya ang lahat ng luha niya. Dumaka pa siya sa akin at alam ko na naghahanap siya ng makakaramay. Nang dumahan na si Cherry ay doon ko na siya tinanong kung ano ang problema at gano'n na lamang ang pag-iyak niya. Si Marco kasi, feeling ko ay may iba na siyang babae, sumbong pa ni Cherry. Feeling lang? Hindi ka pa sure? Tanong ko. Umiling si Cherry.